So, malaking advantage yung mayroon tayong Diyos. Sabi ko, sino kayang kausap ko ngayon? Pag nakakaranas ako sa trabaho ng ganun, nagsi-CR ako. Hindi naman dahil sa naiihi ako. Pumupunta ako sa CR, nilalak ko yung pinto. Itong linggo na to, pressure na pressure yung amo ko kasi magbabakasyon yung isa. So parang ibinubunton niya sa amin yung pressure niya. Minsan sinasabi ko sa Panginoon, anong pangitain ito? Sabi ko, anong ibig mong ipahiwatig nito? Sabi ko, gano'n. Sabi nga ng Biblia, cast all your cares to Him, for He carried for you. Sabi nga, anong may dadagdag ng ating mga worries? Wala. Kaya, yun ang pinakamalaking advantage natin, yung mayroon tayong Diyos. Ang tao, pag huminga ka ng lalo ka lang madadown. Pero kapag ang Diyos, kinumfort ka niya, praise God. Sabi ko nga sa sharing, nagbibiyahe kami ni Brother Perdic gabi. Pag dumarating sa akin ng mga pagsubok, sinasabi ko sa Panginoon, kahit gaano pa katindi ito, hindi kita hiwalayan. Alam mong weakness ng Diyos, confession, acceptance. I-admit mo na wala kang kakayahan. Yun ang mga weakness niya. At saka yung topic natin ngayon, yung unbelief. Pag umalis ka sa mga ganong bagay, yun ang mga weaknesses niya. Namumove mo siya. Praise God. At tumayo po tayo. At ibukas na po natin ang Genesis 13:5. At didiretso tayo sa pananalangin. Hingi tayo ng gabay. Praise God. Hallelujah. O Lord God, katulad ng pananalita ng aming kapatid kanina nung nasa likod ng pulpito. Anumang mga narating namin, anumang mga kakayahan namin inabot o nagawa, pagdating sa iyong salita, ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan, Ama. O Lord God, kaya pinagsisikapan namin na masakop mo kami habang kami nasa harapan ng aming mga kapatid. Hinihingi ang iyong gabay, hinihingi ang iyong wisdom, O Lord God. Ama ko, O Lord God, makita ang iyong salita, wag ang aking sarili, O Lord God. At again, kagaya rin ng sinabi ng aming kapatid, it's another privilege sa harap ng aking mga kapatid na gamitin mo, Ama, na maging daluyan ng iyong banal na salita, O Lord God. Salamat po, Ama, sa mga paggamit mo. Kagaya nung kanina ng patuto ng aming kapatid, kapag hindi siya ginagamit ng kanyang amo sa trabaho, parang nalulungkot siya, Ama. O Lord God, because he knows na mayroon siyang kakayahan, O Lord God, na maaari siyang gamitin ng kanyang amo. Ganon din, O Lord God, ang iyong mga pinili, O Ama. Ito'y may nagiging kalungkutan kapag hindi mo na nagagamit, O Lord God. Ama, gawin mo kaming laging handa sa iyong paggamit. Lagi mo kaming isegregate, ihiwalay mo kami sa anumang mga bagay na maaring humadlang sa iyong pagkagamit upang kami ma-maximize mo, O Lord God. Hallelujah. Sa munting lingkod na ito, O Lord God, na haharap muli ayon sa iyong gabay, O Lord God. Gumalaw ka, O Ama, at huwag mong hayaan kahit slip of the tongue. Huwag mong hayaan na makapanilta ako ng ayon sa aking sarili, O Ma. At O Ma, patuloy nawang iyong inspirasyon na dumating sa amin, O Lord God. At doon po nabubuhay ang mga litrang ito, O Ma.
dahil sa iyong lakip na inspiration, O Lord God. Salamat pong muli. Pinapaubaya ko po ang mga darating na oras sa iyo, O Lord God, at pagpalain niyo po kami at magpahayag ka po sa aming kalagitnaan, Ama. Salamat pong muli, Ama, at ito po ang aming samot dalangin sa iyo, O Lord God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. 13:5 up to 13. Genesis chapter 13, verse 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for the substance was great, so that they could not dwell together. 7. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle, and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelt them in the land. And Abraham said to Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and my herdmen, for we be brethren. 9. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. 11. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separate themselves the one from the other. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Praise God. Pwede na tayong umupo. Ang pamagat po ng ibabahagi po ay God's Word calls for a total separation from unbelief. Napapansin nyo yung mga nakaraang ibinahagi, puro separation. Pwede ko bang i-interpret ang title nung naibahagi ng ating kapatid kanina na Keep Pressing On, na parehas siya sa Keep Separating? Pwede ko bang sabihin, parehas yun? Yung Keep Pressing On at saka Keep Separating. Para sa akin, parehas yun. Parehas yun. Sa mundo, maaaring pagtawanan tayo pag sinabi natin yung ganun. Pero para sa aking naunawaan, yung keep on praising at saka keep separating, that's the same. So, sin is unbelief. Unbelief separates us from God. It forfeits the promise of God. It makes the covenant of God for us of none effect. Sin or unbelief violates all and put to none effect everything that He has for us. Pinapawalang bisa niya ang lahat ng mga ito. Anuman ang promise ng Diyos sa'yo, kapag nandun ka sa kalagayan ng kasalanan or unbelief, hindi paniniwala sa salita, ang lahat ng mga promise niya sa'yo, nagiging non-effect ito. Such covenant is so sensitive. Pansinin nyo, mga kapatid. Iisipin mo palang, binabiolate mo na yung covenant na yun.
Di ba pagdating dito, nakakabasa ako ng mga contract, mga business contract, nakakabasa ako. Kailangan mag-materialize yung mga pinag-usapan nyo, halimbawa, para ma-violate mo yung agreement nyo. Hindi yung sinalita mo lang, pero hindi naman nag-materialize. Di ba? Doon lang nababiolate. Pero ang covenant ng Diyos sa atin, iniisip mo pa lang, binabiolate mo na yung covenant. Ganon siya kasensitive. Sinasalita mo pa lang, nababiolate mo na. Hindi mo pa namang ginagawa. Ganon siya kasensitive. It's thinking pa lang, you are already violating that agreement, that covenant that God has for us. For God, sin is a big deal. Walang small deal pagdating kahit gaano ito kaliit sa Kanya. Everything, you can have an agreement with God, but not sin, but not unbelief. You place it on a table. Ilatag mo yan. Huwag ka lang maglalatag ng unbelief. Huwag ka lang maglalatag ng kasalanan. That's why God's Word calls or require us a total separation from unbelief. Total means, ano ba yung total? Partial? Half? Pag sinabing total, lahat-lahat na yun, di ba? So, ibig sabihin, hindi yung on and off. Kagaya nung na-share kahapon, kagabi, on and off siya. Pero, tinake niya as a whole that he is an end-time believer. Pwede ba natin sabihin, tinitake natin as a whole, we stand as a whole, that we are Christians, a genuine Christians. But the way you stand for it is on and off. Ganun ba yung pagiging Kristiyano natin? Naniniwala siya sa mensahe. Sabi pa ulit-ulit na lang daw yung message doon. Praise God. At hindi tayo masaya dahil sa kalagayan yon nila. Pero nagpapasalamat tayo na inihiwalay tayo. Praise God. At sa dinami ng pinagdaanan kahapon, hindi na natin naalaala kung ano ba yung sequence ng pinagdaanan. But the good thing is, we know where we stand now. Yun ang mahalaga. Kasi, dapat na natin kalimutan yun eh. Sabi niya, talikuran nyo na yun, yung mga nakaraan. Sabi ni Apostol Pablo, kami yung mga, hindi na iniisip yung mga nakaraan, hinaharap na namin yung mga paparating. Sa sanlibutan, ang sabi nila, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ay hindi siya makakaroon sa kanyang paruroonan. Kabaliktaran naman sa salita ng Diyos. Talikuran mo yung nakaraan, harapin mo yung paparating. Di ba? Kabaliktaran talaga yung sanlibutan. Praise God. So, nagpapasalamat tayo na dinala tayo sa salita. God wants us to be an exclusive sons and daughters of God. So, yung covenant na to, exclusive to. Naririnig ko yung mga exclusive sa mga contract. Ibig sabihin, soul. Ibig sabihin, hindi ka makikipag-agreement sa iba. Diyan ka lang. Pag nag-agreement tayo, alam mo, business, hindi ka pwedeng tumanggap ng ibang business sa akin lang. Or kung distributor ako lang ang magdi-distribute sa'yo. So, ganun yung gusto ng Diyos sa atin. An exclusive sons and daughters of God. You want to be a servant? Exclusive yung natin. You will be my servant. God doesn't want us to serve two masters or serve sin. There should only be one master, and that's Him. Take it or leave it. Take it or leave it. That's why, to be a genuine Christian, we should be serving one master, one good master. That's what the Lord Jesus Christ
referring to? Sabi niya, tinawag mo akong mabuting guro. Iisa lang ang mabuting guro. Yun yung sinasabi niya, yung kanyang ama. So that is our master. Because of so many kinds that sins has an attribute, so many different forms, it is never-ending decision-making. Wala itong katapusan hanggat hindi dumarating yung ating hinihintay. Great decision-making. Every moment, you should have a firm decision. Why firm? Kasi kapag hindi firm, maaari kang mag-change mind. Yung sinasabi natin, pag sinabing play safe, playing safe, ibig sabihin, still, you did not decide whether you go right or left. Tama. Playing safe yun eh. But if you say, we should be here to be in a safe side, ibig sabihin, nag-decide ka. To be in a safe side, dito tayo. Pero parang pag sinabi mong playing safe, ibig sabihin, pwede ka pang magkaliwat kanan. Diba? So, ibig sabihin, wala, sabi nga ni Brother Branham, wala dito sa gitna. Kailangan mong mamili. Kailangan mong mamili. God calls us to turn from unbelief. Ano ba yung turn? Halimbawa, ito yung pag sinabing ganon, yan ba yung turn? Or pag sinabing ganon, turn around. Tama ba ako? Pag sinabi yung ganon lang, you have turn. Pag turn around, round yun eh. Bumalik ka, nag-360 ka. Sabi niya, turn. Huwag kang mag-360. Hindi turn yun kasi pag binuo mo yun, turn around yun. Di bumalik ka rin sa kasalanan, pero sabi niya, turn. Di ba? Sabi niya, turn. Hindi niya sinabing turn around. Di bumalik ka rin, humarap ka rin doon sa di ba? Hindi 360, 180 degrees to turn around. God call us to turn our unbelief. Sin separate us from God. It's like a barrier. It's a distance between God and us. There should be nothing between God and us. Yun ang ayaw na ayaw niya. Yung mayroong in between. From the beginning of His creation, He keeps separating things. Diba? Kagabi yung sharing natin. And up to hanggang nag-create siya, yung mga pinipili niya, He is separating the same. Puro separating. Same as today. God still does separating things. He separates things. God continues to speak the word of life to those who believe in Him. God constantly requires separation till that great final day that we ascend into the presence of God. Hindi siya nagbago. Constant niya sa kanyang requirements. Separate. Abstain. Separate. God does continually separating us up now. Every service, every gathering of the saints, there's a separation going on. Tama ba? Bawat gatherings natin, sharing, services, there is a separation going on. There is a separation. God has no pleasure for any form of unbelief. Sabi nga, kahit gaano pa ito 1% na lang, pwede na yan. May narinig akong ganyan, pwede na yan. Kinalculate pa niya, pwede na yan. No, hanggat hindi eksakto yan, hindi dapat yan. Kahit kilabutan ka pa,
Kahit kilabutan ka pa, kahit tumulo pa yung luha mo, still, hindi yan pwede. And a Christian, a genuine Christian, has a Nazarite call. Ito yung maganda eh. Mayroon siyang calling. He is called or she is called for a purpose. They separate from the call of the world to the word of God. Humihiwalay ito sila. Nazarite are called for a purpose. Like Samson. He has a Nazarite. He was called for a purpose. Yung mga sisters natin, nagagalak nga ako rito sa nabasa ko. Alam niyo kung bakit mahaba yung buhok nyo? That's a sign of being Nazarite. That's a sign that God has talked to you to do something. Di mo na, you don't need to speak up. Sabi nga ng naririnig natin, your actions speaks louder than words. So that's a sign. Kaya wag nyong babaliwalain yan. Malaking bagay yan sa inyo. A sign of following the Lord. A sign that God has told you all sisters to do something. Dahil kung ganyan ang buhok mo, sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ka kinausap ng Diyos. Kasi may gagawin ka. No matter, sisters, what the world says. Scornful, critics, that doesn't bother a person who has a Nazarite call. It's a no deal. It's a no deal. That doesn't bother a person that's totally separated from the things of the world, going to the things of God. They have nothing but to obey and separate themselves from the things of the world because the word separates them. They stand of any form of criticism o yung panunaya. But if we wasn't criticized, ask. Parang napupuri ka pa nila, parang maaari siguro yung kapwa nating Kristiyano, oh, sister, ang ganda mo naman. Pero kung ang sanlibutan ang nagsasabi sa'yo, ang ganda mo naman, manalangin ka muna. Baka pang sanlibutan yung kagandahan mo. But if we were experiencing criticism, it only shows us having separated ourselves to be a genuine Christians, acting, living, obeying every commandments of God. We have that Nazarite vow. We have that call from God who separate us. Every man, every woman, girl or boy that is born of spirit has a Nazarite call and is a Nazarite unto the Lord because they have separated from the world regardless of what the world says. Parang ang hirap nga namang humiwalay. Lalo na yung mga bagay na pinagsikapan mo na, gumugol ka ng ilang taon. Yung sharing nga namin kanina, bakit kaya tent lagi ang ginagawa nila? Nung puro tent lang ang nababasa natin sa Old Testament, wala man silang konkreto eh. Alam mo bakit madali silang makasunod? Kasi tent lang eh. That's right. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, punta ka doon. Huhugutin lang nila yung mga haligi ng mga na pinagtatalian. Napakadali nilang sumunod. Tent lang. Itipon natin so sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pinag-aralan na nila ito, nakatanggap na sila ng para sa kanila concrete supporting verse. Hindi na sila makaalis doon. So ganun tumitipo.
hindi na sila makaalis. Ganon ang separation ng Diyos. Kaya, yun ang gusto niya, yung acceptance. Believe Him. Bakit tayo nandito? Sino bang nag-imbita sa atin dito? Sinong hindi aamin mas masarap ngayon maglakad sa Cornets? Punta sa Aspire. Sinong hindi magsasabing hindi masarap doon? Pero alam natin ang sagot. Amen. Alam natin ang sagot. Hallelujah. A genuine Christian will only cling to God's promised word. That is what he or she called life. That is what he or she called comfort. Amen. Yun ang kanyang comfort. Yun ang kanyang tinatawag na life. Praise God. Amen. Yung salita ng Diyos. Paul have a Nazarite call, having separated from the church and to the Lord. Si Paul, matibay-tibay ang pinagdaanan niya. But when the calls comes, pag dumating na yung pagtawag, pagsikapan natin kapag itinatama tayo ng Diyos or mayroong mga challenges na dumarating, wag nating i-miss yung lesson. That's right. Amen. Ano ba yung message niya? Halimbawa, nasugat ako. Gagaling naman to pagdating ng araw Wag mong i-miss yung message niyan. Napakahalaga. Dahil pag na-miss mo yan, babalik ka. Abraham, yung ating binasa. Brother Branham, di ba dati siyang Baptist? Hiniwalay siya. Sabi pa ng audible voice, gusto mo bang mag-serve sa akin? Siguraduhin mo na susunod ka sa akin. Ibig sabihin, hindi niya pakikinggan yung sinasabi ng congregation. Gusto mong sumunod sa akin? Kailangan mong magdesisyon. Sumunod ka. It is a total separation. We're not going back into the world anymore or have to do with the world but to cleave the Word of God. Passerbay lang tayo sabi nga kanina, praise God. Passerbay lang tayo, sojourner lang tayo. Pero yung iba, nag-i-standby, nag-i-stop by. Di ba passerbay lang tayo? Pero yung iba parang nakalasap ng simoy ng hangin, nag-standby. Nag-stop by siya. Jesus Christ is coming back to earth, and that's what we're waiting. The most awaited rapture and meeting in the air. But take note, Jesus is only after to a woman, to a church that is separated from the cares of the world. That's right. Hindi ibig sabihin, ay darating siya, lahat tayo babalikan. Hindi. He only cares. He will only come back to a woman which is spiritual and to the church that is separated from the modern or fashion of the world. Yun lang ang babalikan niya, mga kapatid. Separated from the traditions of churches. That church should be only to God. Husband and wife are one, so the wife and the Word become one. For the Word is living through the wife, that's the identity or credentials. That how we are known. Education gives different kinds of credentials. Hindi ko minamalit ang ating mga kapatid na may mga narating, but I am confident saying this, that their credentials, they cannot present it to God. I am confident. Alam ko na ganun sila, bagamat
narating nila yung kanilang mga atin, o ano man narating natin, mayroon tayong mga credentials. But I know, hindi ito nila tatayuan na, Panginoon, ito. Graduate ako, ha? I know those things are in this world only. At confident ako na sabihin yung mga ganung bagay. But the only credential that a believer has is the Word of God living in him. Her life declares that Jesus is living to that person. A Christian is not by mouth, That's right. but it is by fruit. It is by life. Amen. Christian ako. Kahapon, sabi nung siner ng ating kapatid, in time din kami. Nagmanifest ba yung kanyang pagiging in time? Bistado kaagad siya. By their fruit, you will know them. That's right. Amen. Sabi naman ng ating, in time kami. Bakit ka bumibili niyan? On and off ako, Brad. Mayroon palang Christian na on and off. Agree ba tayo doon? May Christian na on and off? Wala. By their fruit, you will know them. So it's not by mouth. In time message ako. Doon tayo napupulaan, mga kapatid. Kaya hindi ako nagtataka doon sa aking pinsan. Pati yung mga gawa ng iba na nag-claim ng end time, inilalapat sa iyo, ganyan ka. So, hindi na ako ginanahan makipag-share. Not because itinago ko yung parang hindi appropriate na hindi na blessings. So, ang naging conviction sa akin, to keep quiet. Iba yung nagtatanong na gustong makaalam. At iba yung nagtatanong na nang didikdik. Di ba? That's right. So, what for? The Word of God is not for a debate. Okay. So, it's not by mouth. It's all about life because the very life of God is living through the person. And that makes us like precious. Doon tayo nagiging precious in the sight of God. Notice, most of the congregation today, they leave the Word of God to cleave to the church. Parang nagkakaroon ng diversion. Ang unang purpose ay salita ng Diyos. But as they go on, sa church na pala sila na-attach. Sa church na pala sila na-attach. Sa presence na pala sila na-attach. Yes, napaka-importante ang presence ng isa. But we make sure that hindi tayo na-attach dahil sa church, grupo, but we should make sure that na-attach tayo sa salita ng Diyos. At pag na-attach ka sa salita ng Diyos, susunod yung mga bagay na yon na ang kapatid napakahalaga sa iyo. Ang kapatid napaka-precious sa iyo. Ang kapatid, bakit? Blessing siya. Amen. Kapag nakikita mo siya, it's a blessing. Amen. But the second Adam came to the world. He was a Nazarite unto God. Kasi yung Adam, yung first Adam, humiwalay siya. Yun yung sinasabi ng ating kapatid na, ba't kaya niya nasabi yun? Humiwalay siya para sa kanyang asawa. But the second Adam has separated the world. Nasa salita lang siya. A holy one of God separating from sins. Sin is unbelief, and there was no unbelief found in him. Sa Panginoong Hesus, Jesus condemned sin when he was on earth. Sabi nga niya, sige, condemn niyo ako kung mayroon akong kasalanan. He said, if I haven't do just what the Messiah or meet the requirements of a Messiah has to do, kung hindi niya na-meet
Eh di wag niyo akong paniwalaan. Kung hindi niya nagawa yung gagawin ng Messiah, eh di wag niyo akong paniwalaan. But see, sabi niya, search the scripture. That this scripture is testifying of me. Sabi niya, nagwi-witness. Tingnan niyo kung nagwi-witness ngayong salita sa akin. Search the scripture. Praise God. Sabi ng ang magiging Messiah, ipanganganak through virgin birth. As nangyari ba yung mga bagay na yun? And He is come to save that was lost. Is it fulfilling exactly? How cannot, paano nila hindi na-recognize yung mga bagay na yun? Sabi niya, kung magsalita ako ng makalupa, hindi nyo naiintindihan. Paano na kaya yung mga bagay na mga langit? Sometimes yung tao, kanina nabanggit, alam na niyang totoo. Hindi lang niya matanggap. Alam niyang totoo. Nangyari yun sa akin eh. Kaya medyo na-delay pa yung baptism eh. Kasi alam ko, sabi ko, pag tinanggap ko to, yung mga ginagawa ko, hindi ko naman ginagawa. Pero totoo. Sabi ko, totoo nga yung sinasabi nila. Yun nga lang, sabi ko, pag tinanggap ko na to, hindi ko na magagawa yung ginagawa ko. Yun yung, alam niyang totoo, hindi ayaw lang niyang tanggapin. Iba naman yung, walang alam. Walang alam talaga. Hindi niya alam, i-distinguish kung yan na nga yung totoo. Iba yun. See what happened? They all accused him, making himself as God. Dahil sa pagiging bulag nila. Pero, para sa atin, pag sinabi nilang, you are making yourself as God, hindi natin siya na-accuse, but we know na lumalabas sa kanya yung attributes ng Diyos. Malayo ba sa atin yun? Hindi malayo, di ba? Kasi, the fullness of the Godhead bodily dwelleth in Him. So, hindi sa ating katitisuran yun. Hindi sa atin magiging katitisuran yun. And His name shall be called Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Yes. Iyon ang nandun sa Kanya. Di magmamanifest yung mga bagay na yun. There's only one Father. And He never claimed it to be a Father. The Lord Jesus Christ. But the Father of all, the fullness of Godhead dwelleth in Him. And that's why the works and the words of the fathers come out through Him. Most of all, as obeying Son, He does what pleases to the Father. Yun ang kanyang pinagsisikapan. By what? By separating Himself to the world, to the church traditions, to the unbelieving Pharisees. Biro mo. Di ba pagdating sa atin dito, pag mga kilalang grupo, para bang madali kang makonvince nila para maging in ka. Pero ang Panginoon, pinili niya yung matuya-tuya siya. Pinili niya yung nagtatago lagi dahil binabato siya. Samantalang napakasimple na lang na ayunan niya yung mga Pharisee. Pero hindi niya ginawa yun. Halimbawa, ang mayor ang nagsalita, born again daw siya, pero Trinitarian. Dahil sa mayor yung kaharap mo, oo nga mayor, tama nga yun. Kasi ang mga positions dito sa sanlibutan, may impluensya. But the true Christians, he or she is very careful of what he or she has attained. Aware siya. Aware siya. Ang ginawa niya,
he don't make any agreement with the Pharisees. Jesus Christ is a Nazarite to God. Therefore, his believer also as a Nazarite to God. Paano natin magiging tagasunod tayo kung hindi naman tayo sumusunod? His Father and our Father. His God and our God. Remember the words of Ruth. Minsan, ang mga babae, pag may asawa, parang nasasakal sila. Minsan, nasasabi ni sister wife sa akin yun eh. Kasi nga, siyempre, ayaw natin yung mali. Pero dapat, yung panahon na yun, iisipin na ni Ruth, ay, nakalaya na ako. Tapos na yung maraming aksyon. Tapos na yung maraming drama. Di ba? Tapos na yung maraming... Pero anong... Basahin natin. Masarap basahin. Ruth 1:16. Kasi, ang kanilang mga asawa, yung dalawang babae, isa si Ruth doon, namatay na. So sabi ni Naomi, tama ba ako? Si Naomi, sabi niya, babalik na ako sa aking lupain. At kayo magsibalik na rin kayo sa inyong mga lupain. Pero, pansinin mo yung dalawa, magkaiba yung naging decisions nila. Pag nauunawaan lang natin na yung sinasabing kasal, hindi sakal. Hindi sakal. Kailangan mong maunawaan. And Ruth said, entreat me not to leave thee, praise God, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. So, napakagandang tipo. Napakagandang tipo ng isang babae. Ang church dapat din maging ganon. Sabi ng Panginoon, pupunta ako doon sa inyong Diyos, sa aking Diyos, na Diyos nyo, sa aking Panginoon, na Panginoon nyo. So, parang tumitipo ngayon tayo kay Ruth. Susunod tayo sa Panginoon, kung sino yung Diyos niya, yun ang magiging Diyos natin. Kung sino yung kanyang Panginoon, yun ang ating magiging Panginoon. Sa mga sister wife, sinishare ko lagi ito sa aking asawa. Sabi ko, minsan nagkaroon kami ng issue. Sabi ko, bakit parang pag iba, madali kang maimpluwensyahan? Pag sa akin, parang there is always a struggle. Pero unang Panginoon, napapag-usapan ang lahat ng bagay. Pero mo, pipili ka ng magiging asawa mo, tapos hindi mo susundin. Parang sampal yun eh. Isipin nga natin, pipili tayo sa Panginoon, Panginoon, tagasunod mo kami. Pero hindi natin siya susundin, sampal sa atin yun eh. Di ba? Sampal sa atin yun. Si Elisha, umalis ka na, sabi ni Elijah, umalis ka na. Hindi, sabi niya, buhay ang Panginoon. Hindi kita hiwalayan. Hindi kita hiwalayan. Buhay ang Panginoon. Pero mayroon namang nagsisisunod sa Panginoon sa John 6. Iba naman kung bakit sila hindi humihiwalay. May
May mga motibo for personal motive dahil sila nagsisigaling, nangabusog sila. Iba naman yung kanila. Kaya sila nag-click-live doon. Pero nang umpisa nang magsalitang Panginoon, nag-umpisa na silang dumistansya. They were spiritually discerned. Yung kay Job, kapag sumasamba raw ang mga anak ng Diyos, mayroon ding humahalo. Kaya, hindi lahat ng nagdi-declare na Christian, hindi lahat ng nagdi-declare na naniniwala sa end time is in time. Di ba? Praise God. Satan tried to pinagsikapan niyang dayain ang Panginoong Hesus or tuksohin. It is written, di ba? Sabi naman ng Panginoong Hesus, hindi naman sila magkaiba nung binabasa. It is written. Di ba? Pero, bakit hindi sila magkaparehas ng nauunawaan? Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, hindi ito by declaration. Hindi ito by declaration. It's an experience. It is written. Kaya, yung mga adversary ng Diyos, nagbabasa rin sila. Sabi nga, pero hindi para maunawaan. Para hanapan. So, hindi lahat ng nagsasabi na harap sa'yo, basa. But pagdating sa kaunawaan, magkahiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, it is written. But they were separated. They are reading one book. A genuine Christian does not live through quotations, but living every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi ito yung, bakit sinabi dito? Bakit sinabi dito? Hindi niya ito pinag-aaway-away. While we separate ourselves from the world, let not anyone separate us from the word of God. Ano, yung tribulation? Yung kagutom? Sabi ko sa Panginoon, mula nung nasumpungan ko to, talagang minsan kalabang ko na yung, madalas kalabang ko ang aking sarili. Madalas hindi kami nagkakaunawaan ng aking sarili. Pero mo sarili mo na yun. No. We have to stick and hold the word of promise. We shall have to stand for it. For He is faithful. If He promised, He mean it. If we promise, make sure we mean it. Jesus is coming like a thief. Even He Himself doesn't know when. May na-share ang ating kapatid na may babae raw na nagsabi, I know when the rapture will take place. Ang dami raw nagsabing, Amen. So, babae yung nag-declare noon, alam ko kung kailan magaganap ang rapture. Ang dami raw nag-comment, Amen. So, sabi ko, mas marami talaga yung nadadaya. Pero mo, babae na yung nagsalita. Unang-una, yung vessel, mali. Pangalawa, ang Panginoon nga hindi niya alam, siya alam niya. Biro mo yun. Sabi niya, He is coming like a thief. Now, the message is clear. What is that message? We should be ready as always as possible. Amen. Hindi niyo na sinabi na mag-ready kayo. I am coming anytime. So it means mag-ready tayo. And sometimes, when the Word of God comes,
we could hardly grasp it because it's so unusual. The reason is we were too much exposed through different kinds of ideas of men at kahit sa sarili natin. Kapag dumarating yung purong salita, parang hindi mo kaagad ma-embrace. Marami kang iniisip ng mga dahilan. Totoo kaya to? Notice, pag nandiyan na yung salita, kahit totoo yan, hindi mo kaagad-agad na hindi mo kaagad as easy, as fast as you can embrace it, hindi mo nagagawa. Pero pag ang sanlibutan ang tumatawag sa'yo, parang ang bilis-bilis lang. Yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa o hindi mo dating naririnig, so unusual yan sa'yo eh. Pero yung mga bagay na nasanayan mo na, alam mo mga kapatid, kaya minsan ang hirap nating makasunod because yung susundin natin iba sa dating nating nakagawian. But once you do it with the help of God, Amen. hindi mo nararamdaman, nagiging instinct mo na yung mga bagay. Hindi mo na kailangang sabihan yung sarili mo na, ay, wag kang titingin. Nagiging instinct mo na yung mga kilos mo, maging pananalita mo. Notice Joseph, boyfriend pa lang niya si Mary, and he was asked by Mary that the baby that she is carrying a baby. She is bearing a baby. That was too unusual for Joseph. Boyfriend mo ako? Eh, hindi pa naman sila nagsasama. Sabi ni Mary, but the angel spoke to me na itong dinadala ko ay sa Holy Ghost. Bagamat siya'y, sabi ni Joseph, kung nabasa niya yung prophecy, maaaring ang mangyari, pero parang hindi ata ito tama kasi just imagine, stone to death ang magiging punishment. As an upright, sa isang matuwid na lalaki, upright, matatawag mo natin yan. Siya is a just man. A just man. Gagawin niya yung mga bagay na yun? Hindi. Di ba? But God always make a way. Even believing that Mary had told him, convincing him, but still in Joseph it was hard to grasp. It was very hard for him to swallow. That make him to decide in putting Mary away, being a just man. Sabi niya, anong nangyayari? Anong nangyayari? Joseph might say, no. I can't afford to do it. Di ko kayang yan. But what Mary is saying is the truth. The truth is before them. But God, who always vindicate, who always back up His word, He will make a way. He will make a way. That what makes Joseph change his mind, having in his mind that for sure they will be violating the law, and it is punishable by stoning to death. But what makes him change his mind and turn back and follow God? What makes Abraham follow to God and offer his son? They were very much certain it's God who said so. Biro mo yung mga bagay na yun, gagawin mo.
Kahit tatay mo ang magsabi niyan, hindi mo gagawin yun. But because it's God who said so, He did it. The message is clear that His coming is at hand. But still the people thinking He's far off. Kaya yung mga praising and worship nila, yung mga songs nila, matagal pa na paghihintay. But take notice yung mga kinakanta natin, nandoon na tayo. Pansinin mo yung mga message nung kanta natin. So is today, the resurrection of the Lord is still a question to them. His crucifixion is still a question for so many people. The promised word of God is still a question to them. It is unusual. They could not hold it. They could not grasp it. Good men stumble for it. It's too unusual to them. The dead raise up. The blind see. The deaf hears. But the power of God never failed one time. Amen. Amen. Yun ang ano doon. Hindi siya pumaltos one time. This is the God what we are serving, mga kapatid. Amen. He never did fail. If He promised, He is faithful to do so. They ask questions saying, "Tell us, are you the Messiah whom we are waiting?" Hindi nila nakita, nasa harap na nila. Kayo ba'y maniniwala dahil sa sinabi ko? Kayo ba'y mananampalataya dahil mas mapalad daw ang nananampalataya, bagamat hindi sila nakita, they accept it, they hold it. Their traditions, their law, their educations blinded them. They said, it's a telepathy. He has an evil spirit. Even called him a Beelzebub. They missed to see it. The unusualness of the Word of God. Praise God. We see the unusualness of God that makes us separate from this world. Amen. Kasi kung hindi natin nakita yung unusualness ng mga salitang ito, ay magbabasa lang tayo ng magbabasa katulad nila. But because of that unusualness of God, that yun ang mga bagay na nag-separate sa atin. We don't need, kagabi narinig ko na naman, to interpret God's word. We only need to accept it, hold it, stand for it, and believe it to be the truth. Yun lang naman eh. Jesus came to separate that is contrary to the world, even a man from his wife, tearing up a family. Anyone that don't take up his cross and follow me is not worthy of me. Cross is a challenge. That's a challenge for us. Biro mo, mahal mo na sa buhay. Biro mo, mamahalin mo in the future. Parang yun ang magiging ano. The word calls for us total separation for everything. From community, from church, from family. Even kahit sa anything that stand between you and God, He will ask you to remove it. That sometimes your loved ones, your closest friend, your boyfriend, your girlfriend, gaano mo kaya tatayuan yung mga bagay na ito? Your boyfriend, your loved ones, your girlfriend has to see it where you stand. That's right. Amen. Kailangan mong maipakita. Amen. God doesn't want anything
between you and Him. God requires transparency. Praise God. And Jesus completely separated Himself to the world, and to sinners. Ang Kanyang ginagawa ay yung Kanyang nakikita lang sa Kanyang Ama. Ganon din tayo. Kung anong nakikita natin sa salita, yun ang ating ginagawa. The Son can do nothing. Praise God. The Son can do nothing but what He sees from the Father that He do. The truth always separates from the false, as Jesus separates from sinners. He only cares about His Father's business. Amen. He don't waste His time to sinners. Remember kung paano siya nakikipag-usap doon sa temple? Asking question. Sabi ng mga priest doon, where did he get this intelligence? Where his intelligence came from? They asked themselves, is this not the son of Joseph, the carpenter? Kasi nanalita siya eh. Jesus said, the Son of Man is coming and going up into heaven where He came from. He came from Bethlehem, sabi ng mga priest. How could He do that? Parang, see, they were far off. Mga pananalita ng mga tagalupa. Even Mary, she was corrected by the Lord. Tama? Ilang beses ba siyang na-correct? Nung sa marriage, nung sa Cana ba yun? Tinawag niya, gawin mo nga to. Sabi niya, woman. Na-correct siya. Di ba? And doon, nung sabi niya, ano ka ba anak? Hinahanap ka namin ng tatay mo na may pag-aalala. Kinurek siya kaagad ng Panginoon. Know ye not that I must be about my Father's business? Amen. Pero mo, nawala lang sila ng sandali. Nakalimutan na nila. Samantalang, alam nila na ipinanganak si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nawala lang sila ng sandali. Hindi lang nawala lang yung salita sa kanya ng sandali sa kanila. Nawala na sila sa tracking. Diba? Ganon din tayo. Huwag nating ihihiwalay ang salita sa ating buhay. Pero mo, ilang days na? 3 days. Pambihira naman mga magulang. Sabi natin, pag may nakikita tayong bata na nandun at maaari siyang masagasaan, nasaan ang mga magulang nito? Imagine, for 3 days, doon lang nila na, nasaan si Jesus? Pambihira naman. Yung anak mo nga, minuto lang na napapaganong ka eh. Diba? 3 araw. Pambihira naman. Sasabi natin, naririnig natin, anong klaseng mga magulang ng batang ito meron? Diba? Notice, brothers and sisters, ilang panahon lang sila na hiwalay. Nagka-amnesia na sila. No? Mayroong spiritual amnesia, di ba? Yes. Tungkol sa kalalagayan nila sa Panginoon. Jesus replied, behold, di ba minsan sinasabi niya, narito yung mga kapatid mo. Kinurik na naman sila ng Panginoon. Sabi niya, behold, my parents and my brothers and sisters, them that follow the will of the Father. Pharisees may says in their heart, nung nagsalita siya na, know ye not that I must be about my Father's business? Father's business? Sasabihin ng mga priest, kailan? Kailan naging businessman tong si Jose? Kailan siya naging businessman? A carpenter? Jesus was 12 years boy that time, having no records being in school,
how could be his intelligence be so great? And to debate with the priest, a learned man. Sabi ng ating kapatid, that was not only that little boy, 12 years old boy. Amen? That was the Word of God speaking through his childish mouth to correct error and to prove them wrong. Praise God. Separating it, looking back, as God started His creation, it always separates the truths and lies. Jesus said, "Let every man's word be lie, and mine be truth." God always separate His people from unbelief. Minsan baka tinatamad na tayo. Minsan napapagod na tayo sa kahihiwalay. Ganon talaga yung requirements niya. Humiwalay ka, humiwalay ka. He did it since the beginning, and as today, and so is today. If the word came to a person, it will require, or that person will be required to separate from the unbelief, from his unbelief. Moses separate, John separates, even Jesus from his brethren, Abraham from his kindreds. And God did not change His program. He did not change His pattern, and who we are to against that program of God. Sino tayo? Para sabihin natin, modern na ngayon, Panginoon. We cannot stop the program of God. Sabi niya, yung unbelief nyo ba? Yung hindi nyo pananampalataya, makakapag-stop sa plano ng Diyos? Hindi. The plan of God has to go on. Look, the 3 angels who visited Abraham. One, he was called Elohim, or Lord. And Sarah did laugh at that promise. Same type. Lord has promised us that He's coming back, that He would come again. I believe that lesson happened to that for Sarah is enough, and we should not laugh at that promise. We should hold it. We should hold it, that the Lord had said so, and that is to be the truth. That lesson happened to Sarah should not happen again, brothers and sisters. Imagine when Jesus starts breaking the word of God. Most people was not used to hear that word. It was unusual. They can hardly grasp it. It was hard to swallow in. People were used to that first tuples, and it gathers them. Na naging reluctant na sila, naging masaya na sila doon sa dalawang pool, sa dalawang hatak ng Panginoon. Pero nung bitiwan na niya yung pangatlo, and notice, not all that therein gathered because of the Lord. Diba? Hindi pala lahat ng nandoon ay talagang nag-gather nga sila sa Panginoon. It was not because of the Lord, it's because of the miracles and healings. At sila'y pinakakain. Ngayon sa mga politiko, nangyayari yun eh. Yung mga nagrarally naman doon, hindi naman talaga may pinaglalaban eh. Dahil sila'y pinakakain. Dahil sila binibigyan ng pangtawid gutom, di ba? So hindi lahat ng nagrarally doon, ganun talaga. May pinaglalaban. They are thinking of other business. Di ba may pumasok na rito, yung kanyang iniisip pala, pyramiding pala. Hindi pala dahil sa church. The good news is that all of them, but not all of them, yung mga nakikisama lang, there are true followers in that group.
when Jesus starts to break the word, separation starts, they start to move a distance. Lest ye eat the Son of Man flesh, body, and drink His blood, there is no life in you. Imagine how the majority of the congregation reacts. Nagtaasan yung kanilang mga kilay. They might be saying, this man is expecting us to eat His body and drink His blood. May sayat to, sabi nung natin narinig. But the spiritual minded, brothers and sisters, maybe they could not understand it, including those disciples there who present. They might not understand what exactly meant, but they believe it anyhow. Alam mo yung the word anyhow? Ito yung masarap pakiramdaman. You accept the word it anyhow. Ibig sabihin, kahit ano pang humarang dyan, kahit hindi ko naunawaan, I will accept it anyhow. Amen. They have accepted it anyhow. That's one of a Nazarite character. Something like to be strange, or something like unbelievable, something like it's unacceptable, but if the word said so, we'll accept it anyhow. They have believed it. They have accepted it because where did it came from? It came from the one they know to be the Son of God. Yun. Sabi nga ni Mary nung nakorek siya, nung sa marriage sa Cana, tama ba? Nung nakorek siya, sabi niya, sundin nyo na lang kung anong sabihin niya. Enough na yon, sundin nyo na lang. Hear ye him. Diba? Yun ang sabi, hear ye him. That character should be in us. We might not understand all that is in the Bible. We believe it anyhow because it is God's word. And we've got that discernment and instinct that without saying a word, if anything before us is contrary to the word, we do separate ourselves. Example, sa ating mata, uunahin ko ng mga kalalakihan, sinasabihan niyo pa ba yung inyong mga sarili na? Huwag kang titingin doon. Parang nagkakaroon na ng instinct yung mata mo. Lumiliko siya. Bangabat nandun siya sa harap mo, pero hindi siya yung nakikita mo. Napapansin niyo ba yung mga kapatid? Tayong mga kalalakihan kasi, siguro sa mga kababaihan, nararamdaman nila yun. What is pleasing? Kasi natanggap na natin ang salita ng Diyos, we know what is pleasing to the eyes and what is not. We know what is the words to say and we know what is the word not to say. Diba? Yun ang nagiging instinct na natin. Hindi yung, tingnan mo yung mga sa sanlibutan. May nadumaan. Tingnan mo, obvious na obvious, di ba? Gumaganon talaga. Kung saan pumupunta doon. Pero the instinct that God has given to us, hallelujah, praise God, talagang lumiliko. Hindi ko na sinasabihan ng aking mata, unang Panginoon, lumiliko siya ng tinitingnan. Hallelujah, praise God. Wala sa atin dati yun eh. Biro mo. Hindi naman tayo duling. Diba? Hindi naman tayo duling. Hallelujah. Everything that we are is synchronized. Nagsisynchronize na ang ating body, ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating mata to the Word of God. Synchronized to God, meaning everything is agreeing to the Word of God. Tama ba? Yung synchronize? It agrees. Them disciples believe the Lord's Word. They have seen it. It was vindicated. They know He was the Son of God. Whether it be riddle or a story or a repeating story,
even they don't understood it. Di ba nagtanong sila,